走れソリよ風のよ Sa mga pagmasagot ka sa mga question and answer, pwede kay Kuya Ian. Yeah, budget yung dalawang yan. From the very beginning of this question, I already know the answer. Talaga namang nakakatuwa itong si Ian. Ang taba ng isip. Taba ng utak ni Ian, di ba? Hi everyone, good morning. This is Juan Arceo. I'm back. Ayan, good morning po sa lahat mga OFW kagaya ko at sa lahat ng kabayan. And of course, especially sa Team Kalingap. And of course, sa ating founder, si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob Matubang, at sa buong mga scouter, sa lahat ng scouter or charity vlogger ng Team Kalingap. Of course, sa mga nag-i-scout, nagpapakahirap umaakyat ng kabundukan para lang makahanap at mahatiran ng tulong ang bawat mga beneficiary or mga nahahanap na mga kababayan natin na talaga namang kapos sa buhay. Ayan. At atin pong reaksyonan ngayon ang si Dara. Ayan. Si Dara ay isang nasa mga 16 years old or teenager pa lamang si Dara. Subalit siya ay tumatayo ng nanay at tatay ng kanyang kapatid halos. Hindi lang halos, ganoon na nga. Sapagkat ating napag-alaman ay wala pang kontak hanggang ngayon ang si Dara sa kanyang tatay, no? Wala na siyang nanay, tatay na lamang. Sa kapaitang palad ang kanyang tatay ay, sa mga hindi pa po nakakaalam, ang tatay ni Dara ay napilitang magtrabaho sa malayo, sa Samar. At ang masaklap ay wala siyang kontak ngayon. Hindi malaman kung ano ba nangyari sa tatay niya, kung nag-asawa na ba, may pamilya na bang iba, or naisip ko lang yun. Kasi wala siyang contact. Pero ganun pa man, hindi nag-iisip ng ano pa man or hinanakit itong si Dara sa kanyang ama, sapagkat nang tinanong siya ni Kalinga Prab ay kung anong masasabi or kung nanonood man ng kanyang papa or tatay nung time na in-scout sila or itong last na pinuntahan sila nila Kalinga Prab ay sabi niya ay tatay sana ay or papa sana ay nasa mabuti ka lang kalagayan, mag-iingat ka kasi may edad ka na rin. Iniisip pa rin ni Dara sa kanyang murang edad na yun ay talaga napaka-matured na niyang mag-isip. Iniisip niya, hindi niya iniisip na baka pinabayaan na kami ng aming ama, wala kaming kasama dito, yung ganun, bakit di siya kumukontak. Iniisip pa rin niya yung at katayuan, posibleng nangyari na wag naman sana sa kanyang ama, no? Na sana'y ligtas pa rin, no? At lubos siyang nagpapasalamat sapagkat isa siya sa na tulungan silang magkakapatid dahil hindi lang sila ng kapatid niyang maliit na kasama niya na namumuhay doon sa liblib na lugar, ay pati na rin ang mga kapatid niya doon na hindi nila kasama sa bahay ay nababahagianan niya ng kanyang talagang, kaya mo masasabing matured ng mag-isip. Kasi kung katulad ng iba yon na hindi pa mature, nasa ganong stage ng kanyang edad, ay iisipin niya na sa amin lang to binigay ni Kalinga Prab, sa amin lang to, para sa amin lang, wala naman sinabi ang mga sponsor or si Kuya Rab na tulungan ko ang aking mga kapatid, hindi naman namin ito kasama dito. Hindi niya inisip yun, kundi inisip niya na kapatid pa rin niya yun, na kung ano yung meron siya ay pwede niyang ibahagi sa kanyang kapatid. Kaya sobrang kahanga-hanga. At ang isa pang nakakaano doon guys ay hinangaan ko sa batang kay Dara ay nung tinanong siya ni Kalinga Prab na kapag nandun na sila sa sa ngayon kasi meron na siyang cellphone na nagagamit, sabi niya, anong ginagawa mo Dara kapag nandito ka? Ang sagot niya, hindi ka ba nag-cellphone muna? Maghahayahay. Yung iba kasi ganun, no? Yung galing sa school ay pagdating ng bahay pagod ay mag-cellphone na lang. At pag nga tinanong pa ng kanilang magulang or medyo inutusan na kuhanin or bumili ng ganito ganyan sa tindahan, isasagot pa yung wait lang, pagod ako, pero nagsi-cellphone lang. Pero si Dara hindi, wala siyang kasamang mga magulang or kapatid sa kanilang sa kanyang tirahan, ng kanilang dalawang magkapatid, ano? Siya lang ang nag-iisip niya sa kanyang murang edad na yun, naiisip niya na hindi kailangan pa banjing, hindi porket may sponsor, hindi porket nandiyan ang Kalinga po, si Kalinga Prab ay nag-aabot ng naghahatid ng
ng grasya or kahit maghayahay ay pwede na. Hindi niya iniisip yon, kundi iniisip niya kasi, ayun, meron siyang mga tanim doon, meron siyang asikasuhin. At isa pa guys, napakahirap nun napakahirap nung gumising ng 3:00 ng madaling araw para lang, di ba? Kasi marami pa raw siyang gagawin kasi inaasikaso pa rin niya pati yung kanyang kapatid na maliit. Siya na nga tumayong magulang nito, no? Siya nang tumayong magulang sa sarili niya, pati na rin sa kanyang kapatid na maliit. At kaya hahangaan mo talaga, sobrang kahanga-hanga na talaga ng mga kung ikaw ay isa sa sponsor ni Dara ay masisiyahan ka sapagkat makikita mo na hindi sayang yung itinutulong mo sa batang ito dahil talaga namang alam niyang pahalagahan. Bawat sentimo na bibigay sa kanya ay talagang iniisip niya kung saan, para saan, hindi para pang ganito, ganyan, no? Kahit na may hawak na siyang pera, ay hindi niya iniisip na maghayahay na lang. Iniisip pa rin niya magtanim. May tanim siya rong talong, ganyan. May mga sambong pa nga siyang tanim doon, ako nakita. Kung katulad nung iba yon, iisipin na may pera naman ako pambili ng talong, may pambili naman kami ng ulam, may pambili, ba't kailangan ko pang magtanim, di ba? At kahit sa pag-iigib ay sumasalok siya ng tubig. Hindi niya iniisip na baka pwedeng ipakabit ito ng or magpa-deliver na lang ng tubig, ganyan, kasi may pera naman. Hindi niya iniisip yun dahil mas iniisip niya na mas may mahalagang bagay na paglaanan yung pera nga nagagaling kay Kalingap Rab at sa mga sponsor, no? Sa Team Kalingap. Kaya isa si Dara sa mga beneficiary or sa mga tinutulungan ng Team Kalingap na talagang hindi mo panghihinayangan dahil worth it na talagang iisipin mo na hindi ka nagkamali sa tao or bata na tinulungan mo or tinutulungan mo, no? Wag lang sanang magbabago ang batang si Dara, pero sa tingin ko naman pang hindi. At bukod sa malawak ang isip, matured mag-isip, responsableng ate na tumayo ng magulang sa kanyang kapatid, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang sarili, of course, at maganda pa, di ba? Talaga namang nung minake-over siya, nag-transform siya ng gano'n, talaga namang artistahin. Ang ganda at ang tangkad pa niya, no? Pwedeng artista talaga or maging model kasi ang tangkad nga niya. Malayo ang mararating ng batang si Dara na to. So hanggang doon lang guys, yun lang, nasiyahan ako sa panonood sa bata na yon ng pinuntahan ulit nila Kalingap Rab. Talaga namang nakakatuwa, no? So hanggang dito na lang guys, at huwag po natin kalimutan. At siya nga po pala ang ating founder na si Kuya Bal Santos Matubang. Lagi po nating bisitahin ang kanyang channel, Bal Santos Matubang. Ang kanyang channel, ayan si Kuya Bal, at atin pong i-check ang kanyang mga videos, kanyang mga tinutulungan, at doon niyo po makikita ang kanyang mga binablog ng mga tinutulungan, pinagawaan, napakarami ng napagawaan ng bahay ni Kuya Bal, pinagamot nilang mag-ama, Kuya Bal Santos Matubang at ni Kalingap Rab Matubang, ayan, kasama na ng mga scouter or mga charity vlogger nitong na pinamumunuan ni Kuya Bal Santos Matubang. So yun guys, wag niyo po kaming panghinayangan na suportahan kami din pong mga reactor. Yan, syempre Kuya Bal Santos Matubang, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please subscribe, and Kalingap Rab at Edna Vlogs, ang mga charity vlogger, and kami mga reactor ng Team Kalingap, please subscribe and hit my notification bell para ma-update po kayo sa aming mga point of view or reactions sa bawat vlog, sa bawat natutulungan, no, ng mga Team Kalingap. So hanggang dito na lamang po, and maraming salamat guys, mag-ingat po ang lahat, and God bless.